Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan niyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, simula nung magsama kami ni Verhel sa Manila, Mommy Onyx, palagi kami nag-aaway, para kaming aso't pusa, Mommy Onyx. Kahit alam ko na pilit akong inintindi ni Verhel sa mga panahon na iyon, pero hindi pa rin ako nagpapatalo, Mommy Onyx. Lagi ko pa rin siyang inaaway. Kahit sa maliliit na dahilan, Mommy Onyx. Hindi lalagpas ang isang araw, Mommy Onyx, kung hindi ko siya masigawan o mapagalitan o mapagsabihan ng hindi magagandang mga salita, Mommy Onyx. Pero hindi iyon pinatulan ni Verhel, Mommy Onyx. Tatapwat lalong nilaliman niya ang kanyang pag-iintindi at pagmamahal sa akin, Mommy Onyx. Ramdam ko iyon, Mommy Onyx. Hindi naman ako bulag at hindi ako manhid. Subalit, hindi ko talaga maibigay sa kanya ang pagmamahal na inaasam-asam niya, Mommy Onyx. Dahil sa puso ko, hindi ko pa rin siya napapatawad. Galit at puot pa rin, Mommy Onyx, ang aking nararamdaman kahit naging 2, 3 o 4 na ang aming anak. Hindi pa rin napapawi, Mommy Onyx, ang aking nararamdaman na puot, Mommy Onyx, sa ginawa niya sa akin noong araw na nilapastangan niya ang aking pagkababae, Mommy Onyx. Kaya nung araw na sinundo niya kami doon sa bahay ng aking magulang, Mommy Onyx, sa Bulacan, kinausap siya ng aking ina. Kaya Verhel, hayaan mo muna kami dito sa bahay ng aking ina. Hindi mo na ako sasama sa'yo. Dito lang kami ng anak mo. Vicky, hindi yan pwede. Kailangan niyo sumama sa akin. Kailangan ko kayo sa bahay. Nalulungkot ako sa tuwing uuwi ako ng bahay galing sa trabaho, wala kayo doon. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses o napagsabihan kita ng hindi maganda minsan. Dahil din yan sa'yo eh. Dahil din yan sa kakulitan mo. Kaya sige na. Uwi na tayo. Verhel. Ito na yung kape mo. Pero sandali lang. Makasingit ako sa pag-uusap ninyong mag-asawa. Ano ba tong narinig ko, Verhel? Na may iba ka ng babae dyan sa may tinitirhan nyo. Sino ba yan, ha? Totoo ba ang salitang nasagap ko? Na may iba ka ng babae? Nangangabit ka? Ay, Verhel, mag-ayos-ayos ka nga. Totoo ba ito? Ha? Hindi ho. Hindi ho yan totoo. Napalapit lang ako sa babaeng yun dahil wala akong mapagsabihan ng sama ng loob. Siguro sa tingin ng ibang mga tao na naging kami kasi medyo nahulog na rin yung loob namin sa isa't isa. Pero hindi ko pinagtaksilan si Vicky. Kailangan ko lang talagang may mapagsabihan ng aking nararamdaman dahil pambihira naman kasi yung anak niyo, Nay. Di ba pag mag-asawa, yung bawat isa ay may responsibilidad sa bawat isa. Kung sa tuwing gagamitin ko paggabi yung anak niyo po, Nay, kailangan ko pang ripin. Ayaw akong pagbigyan pag makiusap ako ng maayos. Kaya siguro naghahanap ako ng ibang mapaghingahan ng sama ng loob. Pero hindi ko naman pinabayaan yung mga bata, Nay. Kahit naghanap ako ng mahingahan ng sama ng loob. Pero pangako, Nay, mahal na mahal ko talaga si Vicky. Yung anak niyo lang ho talaga, sadyang maldita. Ay, ganun ba? Ay, abay, Vicky, hindi yan maganda. Magdadalawa na yung anak mo. At saka yung panganay niyo, lalaki pa naman. Kailangan niya ng magandang gabay at magandang ehemplo. At nanggaling yan sa inyong mag-asawa.
Hayaan niyo makita ng bata na lumaki siya na hindi kayo nag-aaway. Hindi magandang ihemplo yan sa bata. Naintindihan mo ba ako, Vicky? At ikaw, babae ka. Meron kang responsibilidad sa asawa mo. Hindi maganda yung pinaggagawa mo sa kanya. Pag may konti kayong gusot, lumalayas ka kaagad, pumupunta ka kaagad dito. Nagbabiyahe ka kaagad. Dala-dala yung mga baby mo. Buntis ka pa naman. Ayusin mo na yung pakikitungo mo nga kay Verhel. Vicky, hindi yan maganda. Kayo lang dalawa ang dapat magtulungan, magintindihan, magunawaan. Dahil mag-asawa kayo, ay hindi talaga yan maganda, Vicky. Kagamitin ka ng asawa mo sa gabi, kailangan ka pang pilitin. Tapos pag mapilit ka, sabihin mong rape na yon. Ay nako, Vicky, mag-ayos-ayos ka nga. Ay nakong batang to. Pag-usapan nyo yung dalawa. Pag-usapan nyo yung dalawa. Hindi laging ganyan. Hindi magandang ehemplo yan sa mga bata. Lalo na at magdadalawa na yung anak ninyo. Vicky, sige mag-usap kayo dyan. At sumama ka na sa asawa mo. Ayusin nyo yung gulo na yan. Ay nako. Verhel, kailangan ba talagang sabihin yun kay nanay? Sige na. Gusto mong umuwi, di uwi na tayo. Kunin mo na yung bag namin. Tintik ka. Ay, malaki na talaga yung tiyan ko. Malapit nang lalabas si baby. Masakit na yung likod ko. Bukas na lang ako papasok sa trabaho. Nandoon naman si Donna at yung iba naming kasamahan para magluto. Hindi mo na ako papasok ngayon. Sino yan? Pasok lang. Bukas ang pinto. Magandang umaga, Ate Vicky. Pwede bang pumasok? Linda. Ikaw pala yan. Anong sadya? Ate, alam kong narinig niyo na po yung mga sabi-sabi sa labas na tungkol sa amin ng asawa mo. Hindi ho yun totoo. Wala hong katotohanan lahat yun. Alam mo, Linda, wala akong pakialam kung may relasyon kayo ng asawa ko. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Kahit sa'yo na, kung gusto mo, sa'yo na. Wala akong pakialam sa kanya kung kunin mo siya o magsama kayo. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, magsustento siya sa mga anak ko. At karapatan ko yun na siningilin dahil may mga anak kami. Kung gusto mo, sa'yo na yung asawa ko. Walang problema yan sa akin. Sa'yo na si Verhel. Hindi ho sa ganun, ate. Wala ho kaming relasyon ni Kuya Verhel. Nagpapasalamat nga po ako dahil kayo mismo ang naghanap sa akin at nagpapasok sa akin ng trabaho dito sa factory. Sinabi lang talaga sa akin ni Kuya Verhel ang lahat ng problema ninyo. At pinapatago lang po niya sa akin yung pera dahil hindi ko alam po kung bakit niya pinapatago sa akin. Basta ang sabi lang niya, itago ko daw yung pera. Ate, wala po akong intensyon na agawin yung asawa niyo. Nagmamalasakit lang po ako. Wala ho talaga. Aba, magaling. Ikaw pinapatago kanya ng pera ng asawa ko. Pero, ako, nahihirapan ako kung paano budgetin yung pera na binigay niya sa akin. Nagtatrabaho ako para lang mapunan yung pagkukulang. Alam mo may mga anak kami. Bakit hindi mo ibinigay sa akin yung pera? Bakit mo tinatago? Kung totoong nagmamalasakit ka talaga. Kaya, kung wala talaga, ibigay mo sa akin yung pera. Kung wala talaga kayong relasyon, ibigay mo sa akin ng pera. Dahil kailangan kong mambili ng gamit ng mga bata.
At bayad na rin dito sa kuryente. Lalo na ngayon ay kabuhanan ko. Malapit ko nang iluwal ang pangalawang anak namin ni Virgel. Sige na, pwede ka nang umalis. At huwag mong kalimutan ibalik sa akin yung pera, ha? Kailangan ko yun. Sige po, ate. Sasabihin ko kay Kuya Virgel. Kung pwede ibigay ko sa iyo. Hindi na kailangan. Ibigay mo sa akin ng pera, ako nang kakausap sa asawa ko. Pwede ka na umalis. Sige na. At pakisalan na rin yung pinto. Magpapahinga muna ako. Sige ho, ate. Gagawin ko yan sinabi mo. Sige ho, aalis na ako. Ginabi ka yata. Bakit ngayon ka lang? Pumunta ba dito si Linda? Kinausap ka ba niya? Sinabi ba niya sa'yo yung pinapatago kong pera? Oo. So, ibig sabihin galing ka nga kay Linda. Ano ba talagang relasyon ninyong dalawa? Tapatin mo ako para malaman ko kung ano, paano at saan ako lulugar. Kung gusto mo rin lang mambabae, pwede ka namang umalis na dito sa bahay. Pwede ka nang makipagsiping sa kanya. Wala akong pakialam. Vicky, wala kaming relasyon ni Linda. Siguro naging close lang kami dahil magaling siyang makinig. Masabi ko sa kanya yung sama ng loob ko. Sa araw-araw pa naman na ginawa ng Diyos, lagi mo na lang akong inaaway, inalipusta, pinagsabihan ng hindi maganda. Kailangan ko ng outlet. Kailangan ko ng mapagsabihan. At nandiyan si Linda na handang makinig. Wala kaming relasyon. Mahal kita. Kung hindi lang kita mahal, matagal na kitang iniwan. Virgel,